Good morning guys. So ayan, isang malamig na umaga mga idol. At ayan, ramdam na natin yung lamig. So pasok na muna tayo. Kahit na yung mga lods, nasikat ang araw, napakalamig na. So bumababa na sa 11 degrees Celsius ang temperature. Tapos malakas pa ang hangin. Ayan, makikita nyo yung mga halaman, green na green. Mga ilang linggo lang yan, may isang buwan pa siguro makakalbo na yung mga yan, magdidilaw na yung mga dahon. So umpisa na naman ang kalbaryo natin mga lods. Oh no! Sa mga first timer, ayan, yung mga first time na ma-experience yung snow, ayan, ayan yung pinaka exciting na part ng pag-abroad dito sa South Korea. Yung talagang inaabangan nila. Pero sa ating mga dapihan na rito, yan ang isa sa mga inaayawan natin. Oh no! Yung winter na yan. Alam nyo kung bakit? Mahirap gumalaw, sobrang lamig. So parang kalbaryo na rin sa atin pag winter na ganito, lalo na sa mga standards na katulad natin. Hindi, joke lang mga lods. Pero biro mga lods, serious, mahirap gumalaw pag winter. Tapos nakita nyo naman yung bahay natin, di ba? Container lang, sobrang lamig. Ngayon pa nga lang, hindi pa winter talaga. Autumn pa lang, papunta pa lang ng winter. Kagabi nakalimutan kong i-on yung heater ng sahig. Namamalok tao sa lamig mga lods. Autumn pa lang, wala pang winter. Lalo na pag talagang freezing cold na, yung talagang sobrang lamig na ng panahon, talagang hindi na kaya dun sa loob. Minsan yung heater ko sumusuko. So ganyan ang ano natin dito sa South Korea mga lods pagka winter, lalo na pag ang bahay is container, sobrang lamig. So hindi ko alam kung paano naman tayo makakasurvive nitong winter na to. So yan, malapit na mga lods. So ayan, update ko lang kayo mga lods sa ano rito, sa weather natin dito. Sobrang lamig na. So mas parang maagang winter ngayon. Kaya mag-ready na tayo. So yung sa mga kababayan natin na bagong dating, ayan, ma-experience nyo na mga lods yung winter at yung snow dito. So isa sa mga pinakaabangan talaga ng mga kababayan natin. So sige na mga idol, trabaho muna tayo. Prepare ng ano, itong makina natin. At ewan ko kung marami kaming gawa nito. Kahapon wala kami halos gawa mga lods. Kasi Chuseok last week, 6 days na bakasyon. Parang tayo ng bakasyon dahil nag-alba tayo. Ayan, para magkapera, mas kailangan natin ng pera kaysa gala mga lods. Dahil matindi ang pangangailangan natin. Tapos papasok lang natin nung hapon, Wednesday. Papasok lang tayo ng 3 araw. Holiday na naman sa Lunes. Bali may bakasyon na naman tayong 3, Sabado, Linggo, tsaka Lunes. So ganyan mga lods, minsan natatapat yung mga holiday na magkakasunod. So lalo na dito sa pinapasukan natin, basta red calendar, kaya talagang automatic, walang pasok, unlike dun sa iba. So may share ko sa inyo mga lods, dito sa Korea hindi automatically na pag red calendar double pay. Meron mga red calendar na hindi double pay. Yung ang pinag-albahan ko nung Chuseok na yun, major holiday yun mga lods. Pinasukan nung kaibigan natin yung Chuseok, yung holiday, pero hindi double pay. Ewan ko kung overtime rate pa yun. Sabi niya hindi raw, parang regular rate lang daw. Ewan ko, hindi ko alam kung totoo mga lods. So ayan, hindi pare-parehas mga lods. Pero usually naman pagka major holiday na ganyan, talagang kung hindi double pay, 1.5 at least, diba? So ayan, share ko lang sa inyo mga lods yung mga ilang bagay dito sa South Korea. So trabaho muna tayo, ingat-ingat sa makita ko na mundo na ron. God bless sa inyo lahat. Magandang umaga mga idol.